Sana man lang makapagpadala ako ng pagkain kay Miyoyo. Ang lunchbox ko palang ito, hindi lang nakakapagpadala ng mensahe. Nakakapagpadala rin pala ng gamit. Uy! Kiki, nakakapagpadala ka ng gamit sa akin. Ibig sabihin ba nito, makakapagpadala rin ako sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng gamit sa panahong ito ay puro antik para sa'yo. Bilis, maghanap ka na. Hay nako, nasa Cold Palace kaya ako. Wala man lang akong ni isang gintong hairpin. Hinalungkat ko na ang buong kwarto. 2 gamit lang ang nahanap ko. Subukan muna natin kung maipapadala ko dyan. Arinola. Huwag mong sabihing Arinola rin yang isa. Mangkok siya. Nabanggit ko na ba kanina? Oo. May papatingnan po sana akong gamit sa inyo. Sige, patanjin nga. Siguradong authentic ang mangkok na ito. Tignan mo ang disenyo at ang hugis nito. Gamit ito mula pa noong Fang-an Dynasty. Alam niyo po ang Fang-an Dynasty. Siyempre naman. Kaso, sayang at may basag. Mabebenta sana ito sa mas malaking halaga. May isa pa po akong buo. Ang arinolang ito at ang mangkok ay iisang panahon lang ginawa. Kaso, hindi ko po alam dati. Kaya ginamit ko rin po itong arinola. Para sa 2 gamit na ito, bibilhin ko ng 30,000. Deal. Pagkano mo na ibenta? Bakit ang dami mo namang binili? Wala na ba tayong bukas? 30,000 yun. Naibenta ng 30,000 yung 2 gamit. 30,000 ang halaga ng mga basurang yun. Nagpapakamatay ako sa trabaho para lang sa 15 pesos kada oras. Tapos ang isang arinola, 30,000. Desidido na ako, lilimisin ko bukas ang buong Cold Palace. Sis, yayaman na tayo. Tumakas ka muna dyan bago ang lahat euro. Sa Cold Palace kailangan mong mabuhay bago pa bumagsak ang kaharian. Huwag kang mag-alala, ako ang magiging alas mo. Hinding-hindi kita hahayaang magutom. Papasok na ako sa trabaho. Huwag kang pasaway dyan ka lang. Sige, naintindihan ko. Bamara yung inodoro. Ikaw ang umayos niyan. Hindi ko yan trabaho Sira ulo ka ba? Anong pini-feeling mo? Akala mo ba pinoprotektahan ka pa rin ni Manager Chin? Ang pakakasalan ng pamilya Chin ay ang panganay na anak ng pamilya Shen. At hindi isang peke na katulad mo. Si Chinzing siya dapat ang mapapangasawa ko. Ilang araw lang ang nakakaraan na expose na isa lang pala akong pekeng anak mayaman. At pinalayas pa ako sa pamilya Shen. At si Chinzing, sumama agad doon sa totoong anak na kara-rating lang. Kailangan pa ako ni Miyoyo sa Cold Palace. Kaya hindi pwedeng mawala sa akin ang trabahong to. Aayusin ang inodoro, di ba? Sige ako na. Palit lang ng kalahating oras, bawas na ang 200. Sigurado akong utos to ni Shen. Isang walang kwentang lalaki na manggagamit. Time treasure niya pa ang lalaking yun. Sino namang may paki? Mahal na hari, nandito ba kayo para dalawin ang inyong abang lingkod? May kidlat, ha ha ha. Teknolohiya nga naman nagpapabago ng tadhana. Mio, yun may nangyari ba sa'yo? Hala, parang may nabangga yata ako. Patay, bumalik ka muna sa kwarto at i-lock mo ang pinto. Magpanggap ka na lang na hindi ka lumabas. Kapag naibenta ko to, pangako ipapalibing kita ng maayos. Haha.
Yung first kiss ko. Aba, maganda ang singsing na to ah. Pwede rin tong sinturon. Mas mabuti sigurong iuwi mo muna siya sa kwarto bago mo siya habaran. Oo nga no, may point ka. Malala ba ang sugat niya? May 3 saksak. Tagos hanggang buto. Lahat-lahat 280. Ilabas mo nga pa, Tanjin, ako. Hihintayin ko na lang makabalik si Lolo Weng. Bahala ka. Hindi ba si Shen Kiki to? Yung wala ngang pambili ng pagkain, ang lakas ng loob mag-ikot dito sa Antique Street. Baka naman may balak siyang magnakaw. Tumabi ka, ibalik mo yan sa akin. Magnanakaw na nga lang, sirang gamit pa yung kinuha. Dahil naaawa ako sa'yo. Bibilhin ko na yan ng 100. Hindi ko yan ibebenta, ibalik mo sa akin. Binibigyan na nga ng pabor, ang kapal pa ng mukha. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Papatayin kita. Ayos ka lang ba? Salamat, ayos lang ako. Ginoo, pwede niyo po ba akong tulungang tignan kung magkano ang halaga nito? 300,000. Kung hindi lang sana basag yan, aabot sana ang halaga niya ng hindi bababa sa 1,000,000. 1,000,000. Mga kasabwat ba kayo na binayaran niya? Ang panganay na anak ng pamilya Shen, nakasira ng gamit pero ayaw panagutan. Kapag kumalat ito, sino kaya ang mapapahiya? 300,000, magbabayad ka ba o hindi? Ayaw mong magbayad. Mga tao, hali kayo, tignan nyo ito. Nakabasag ng anti-gang gamit na nagkakahalaga ng 300,000 ang panganay ng pamilya Shen. At ngayon ay nagtatanga-tangahan pa para hindi magbayad. Shen Kiki, humanda ka sa akin. Ginoo, talaga po bang nagkakahalaga ng 300,000 ang gamit na ito? Ikaw pala ang may-ari ng tindahang ito. Tama, ako nga pala si Mo Junhan. Ginoong Mo, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Pero hindi ko tatanggapin ang perang hindi naman sa akin. Kayo ang tumulong sa akin para makuha ang 300,000 iyon. Tanggapin niyo na po ito bilang pasasalamat ko. Sir, ginamit ito ng mga maharlika noong dinastiyang Fengen. Saan kaya niya nakuha ito, Miaoyu? May maganda akong balita sa'yo. Kiki, may masamang nangyari. Nilalagnat siya. Mukhang na-impeksyon yata ang sugat niya. Sa haba ba naman ng sugat na yan? Kailangan talaga itong tahiin. Tahiin. Akala mo ba manika lang ang tatahiin mo? Gusto mo ba siyang iligtas o hindi? Iligtas mo siya. Miaoyu, bilisan mo, iligtas mo siya. Wala ka ng lagnat. Hay, salamat. Tinatanggal na kita sa trabaho. Anong ibig mong sabihin? Tinanggal niyo ako ng walang matinong dahilan. Kailangan niyong ibigay ang sahod at separation pay ko. Isa ka lang intern. Walang separation pay na ibibigay ang kumpanya. Sigurado akong ayaw mong ibulgar ko kayo ni Shen Chener. At ang mga nakakadiri ninyong ginagawa. Sa buong kumpanya, di ba? Kaya sabihin mo sa HR na ibigay ng maayos ang bayad ko. Aray. Hindi ako ang nanakit sa'yo. Ako nga ang nagligtas sa'yo eh. Hoy, huwag mong hugitin ang karayom. Hindi pa tapos ang swero mo. Sino ka? Sino ang nagpadala sa'yo para paslangin ako? Paanong nagkaroon ng ganito kalaking perlas na nagliliwanag sa dilim? Ilaw yan, bumbilya. Lapastangan.
Ako ay isang Diyosa na bumaba sa Fengen para iligtas kayong lahat, at ang lakas ng loob mong bastyusin ako. Kaya bitawan mo na ako. Diyosa, akala mo ba maloloko mo ako sa ganyang halatang salamangka? Nagbibigay-pugay ako, si Yin Shen Yuan, sa mahal na Diyosa. Nakikiusap akong basbasan mo ang dinastiyang Fengen, at bigyan kami ng mas maraming pagkain para iligtas ang aking mga nasasakupan mula sa pagdurusa. Teka, anong pangalan mo? Yin Shen Yuan. Ikaw ang emperador ng dinastiyang Fengen. Ako nga. Diyos ko, binugbog ko ang isang emperador kahapon. At tinahi ko pa siya na parang sirang manika. Mga palay ito. Sino yang nagsasalita? Miao yan, siya ang emperador ng dinastiyang Fengen. Ang kaisa-isang naghahari rito. Mamamatay sa digmaan si Yin Shen Yuan para sa kanyang bayan. Huwag mong sabihin gusto mo talagang iligtas ang buong Fengen. Hindi naman ako ganoon kadakila. Hindi ako nagpapanggap na santo. Baka pilipitin niya ang leeg ko. At saka, siya ang emperador. Paniguradong marami siyang mamahaling gamit. Ang tawag dito, palitan ng pabor. Akala ko pa naman, dahil nanakaw ang first kiss mo. Kiki, hindi bubuhayin ng 300,000 ang buong dinastiya. Pero basta may mga antigo pa. Makakabili muna tayo ng unang rasyon ng pagkain. Ikaw na ang bahala rito. Siguraduhin mo muna ang kaligtasan mo. Nagiging maingat ka na yata masyado ngayon. Wala namang masama kung mag-iingat. Shen Kiki, magnanakaw kang walang hiyang babae ka. Lumabas ka riyan, lintik ka. Haha, ma, nakita mo naman, di ba? Maraming ninakaw si Shen Kiki bago siya umalis sa pamilya Shen. At ngayon, binibenta pa niya para pagkakitaan. Ang mamahal pa naman ng mga gamit na to. Ginoong Weng, palihim po kayong tumatanggap ng mga nakaw na gamit. Kapag umabot ito sa pulisya, baka masira lang ang reputasyon nyo. 20 taon kang pinalaki ng pamilya Shen. Hindi nga kami humingi ng bayad para sa pagpapalaki sa'yo, Tapos ang lakas ng loob mong nakawin ang mga pamana ng pamilya. Tumigil kayo. Bakit mo ba siya pinagtatanggol? Ngayong araw, hindi mo lang ibabalik ang 300,000 yon. Pati ang mga kinita niya noon, kailangan niyang ibalik sa pamilya Shen. Wala akong kinukuhang kahit ano mula sa pamilya Shen. Di sabihin mo sa akin kung saan galing ang mga gamit na to. Ano? Hindi ka makasagot, no? Ang mga anti-gong koleksyon ni Papa ay nasa basement ng bahay. Ninakaw niya yan noong walang nagbabantay. Kung hindi kayo naniniwala, tumawag kayo ng pulis. Handa akong magpaimbestiga. Respetado ang pamilya Shen. Tapos pinalaki namin ang isang walang utang na loob na katulad mo. Kahihiyan ka sa pamilya Shen. Kung mahalaga pala sa inyo ang reputasyon nyo, bakit pa kayo nandito para gumawa ng eskandalo? Sinong nanakit sa'yo? Ayos lang ako, pasensya na kung nakagulo pa ako rito sa tindahan nyo. Ma, magkasabwat sila. Oo, magkasabwat nga kami. Ano naman ang gagawin nyo? Mga magnanakaw nga talaga kayo. Sinasabi niyong ninakaw niya ang mga gamit mula sa pamilya Shen. Ano ba talaga ang ninakaw niya? Sabihin niyo ng malinaw, isa-isa. Yung palamuting nagkakahalaga ng 300,000 nung nakaraan, at itong mga nasa mesa, lahat ng ito ay pag-aari ng pamilya Shen. Sige, ibibigay ko ang 300,000. Pwede nyo ring kunin ang mga gamit na ito. Pero yung pera sa nabentang basong kristal nung nakaraan, hindi nyo na pwedeng hingin pa. Hindi maaari, paboritong gamit ng asawa ko ang basong kristal na yun. Kaya dapat nyo ring ibalik ang perang yun. Pero kailanman ay hindi tumanggap ang tindahan namin ng basong kristal Hindi nyo man lang alam kung ano ang mga ibinenta ko. Tapos ang lakas ng loob nyong sabihin sa pamilya Shen yun. Niloko mo ako, nanay mo ako. Talaga ba?
Kahit mag-alaga ka ng aso, kahit papaano ay mapapamahal ka rin dito. At hindi mo ako. Ang kapal ng mukha mong isumbat pa yan. Ano naman kung pinasama kita sa isang kliyente noon? Huwag kang ang magmalinis dyan. Oh. Mister, napakagulo ng pribadong buhay niyan. Ano bang pakialam mo? Shen Kiki, humanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Salamat ha, tinulungan mo na naman ako. Kung ganun, ibigay mo na lang sa akin ang mga ito. Hindi pwede. Pwede kitang bigyan pa ng isa. Kahit ano dyan, pili ka na.